Hmm. Ngayon ho, mga bossing, nasa na ba tayo? Eto, ICC, no? Ang Pangulo, ang gobyerno, mukhang talagang plano na o may talagang bukas na ho sila pagtungkol po sa mga ICC, mga bossing. O, ano po nakasulat dyan? Sabi dyan, will Philippines rejoin ICC? Marcos is open to it. Oh, sandali ah. Oh, yan. Oh. Game! No? Yan ho ang sinabi. Naku po. Ito na naman ho tayo, mga kababayan. No? Pagka ICC eh, may mga katog-itlog na naman ho dyan, mga boss. May mga kakabahan na naman po dyan. Meron na naman po tayong mga senador na mas papapasabi ng, ano yun? Mick Madi. Come on, Mick Madi. Hindi para ho sa akin, mga bossing. Ito nga sinusulong kung sakali na pagbalik po ng ICC ng Pilipinas. Pabor ho ako dito. Bakit to? Dapat yung mga DDS, pabor din dito. No? Baka sakali, nakabalik na ang Pilipinas sa ICC. O baka naman pwede nyo nang payagan si Duterte na sa Pilipinas pumunta imbes na sa ibang bansa. Di ba? Kaya naman po hindi makabalik si dating Pangulong Duterte dito at hindi maisama ang Pilipinas sa pwedeng puntahan ng dating Pangulo kasi wala tayo, hindi na tayo kasali sa ICC. No, hindi naman nila hahayaan na mapadala ang dating Pangulo sa isang lugar na hindi naman nila kasapi. Di pag binawi yun, ako hindi pwede, hindi naman kami kasali sa inyo, wag nyo nga kami dinadamay sa mga ganyan ninyo. At least, yung sinasabi na open ang Pangulo, posible, maaari, pwede nyong dalin ang dating Pangulo. Di ba? Sa Pilipinas at sa Pilipinas, litisin. Kaya lang, ang tanong natin dito, kung si Bato de la Rosa ba ay papayag. Kasi mas medyo dadaliho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, ang arestuhan portion nun. Biruin mo, malaya nang nakakapasok ang ICC. No? Gagalang na ng Pilipinas kapag kayang mga yan nagpadala ng warrant of arrest kung sakali po nakasali na tayo sa ICC ulit. At isa pa, mga bossing, no? Kapag kasi Pangulong Bongbong Marcos lumabis sa kanyang kapangyarihan, nagmalabis siya sa pagiging Pangulo, pwede natin niyang ipa-ICC. O di ba? Hindi na po namin makontrol o hindi po kaya ng Pilipinas si Bongbong Marcos. Sumbong na namin yan sa ICC. Ganoon, di ba? Lahat nga papabor sa inyo Ayaw nyo pa. Ewan ko lang kay Bato kung yun ganun ang iisipin. No? Will Philippines rejoin ICC? Marcos is open to it. Sabi ng Palas. Open. Ayos. Manila, Philippines. President Ferdinand Marcos Jr. is open to discussion on the Philippine rejoining the International Criminal Court. A Palace official said on Thursday. A press briefing, Palace press officer Claire Castro was asked to comment on the call of Irene Khan, the United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of the rights of freedom of opinion and expression. Sabi ng Pangulo, open. He is open to it. The last time we spoke, since we've talked about this before, he said he was open to it. Dapat yung mga DDS, okay kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka nagmalabis sa kanyang pagiging Pangulo, ang ating Pangulo, pwede kayong magsumbong sa ICC. Di ba? Isa pa na pwedeng pumabor sa inyo. Kapag ka nakapasok o nakabalik ang Pilipinas sa ICC, pwedeng ikonsidera na si Duterte ay dalhin sa Pilipinas kasi kasapi na tayo.
hindi na nila maiisip na tatakas si Duterte kasi ang gobyerno ng Pilipinas ay pupukusan na yung pagkakakulong niya. Sabi ni Marijo, di na need opinion ni Batorni. Oh. Kasi nga, mga ilang buwan o araw na lang, kukunin na siya ng ICC. Speaking of kukunin, ha? Sabi nga nung isang mamamahayag na si Ellen Tordesillas, mga bossing, Oktubre daw. Oktubre, magkakaroon na naman ng ng warrant of arrest. Sabi naman ni Inday Sara Duterte, nandoon daw yung kanyang pangalan sa ICC. Pero, hindi siya ang mauuna. Si Batorni daw. Mas mauuna daw si Batorni at si Bungo, mga kababayan, dahil yung dalawa daw na yon ay nandoon sa second batch ho, mga bossing. Diba? O si Inday Sara Duterte, hindi pa. Medyo pinag-iisipan pa yung kay Vice Presidente. Di po ba? On March 17, 2018, then President Rodrigo Duterte withdrew from the Rome Statute, the treaty that established the ICC. The withdrawal took effect after a year. Kasi kinabahan ako. Biruin mo, ako Pangulo, tapos ako iimbestigahan ninyo. Bumaklas ako dyan, umalis ang Pilipinas dyan. Di wala na kayong naimbestigahan. Hindi ho nila na-realize, mga kababayan, na yung mga panahon nakasali pa ang Pilipinas sa ICC, pwede pa din silang maipakulong, which is yun nga ho ang nangyari. Ang dinidiscuss po sa ICC, mga bossing, ay from 2012 hanggang 2019 lang po. Ganyan po nila nirerespeto ang Pilipinas. Hindi sila lumalagpas doon sa kung ano lang yung sakop nila. Di ba? Sabi ni Jason Permin, yun yung mga redacted names. May police pa. Speaking of police, may nginangaw-ngaw si Bato de la Rosa. Meron daw hong mga pinipilit na mga kapulisan para magsalita at para tumestigo. Laban daw ho kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Ang sabi ko naman dito, mukhang malabo yun. Ang tingin ko dyan, yung mga kapulisan o yung mga PNP chief, kung sila man yun, yung tinutukoy ni Bato, malamang itong mga ito ay nakipag-ugnayan na sa ICC. Natatakot sila Di ba? Na magaya kay Duterte. Natatakot sila na magaya kay Duterte. Kaya ano po gawin nila? Ay, makipagtulungan na ako. Hindi ko gagayahin sila na ipaparamdam ko o ipapakita ko sa ICC na manlalaban ako o tatakas ako. Ako mismo lalapit sa kanila. Makikipag-ugnayan ako. Makikipagtulungan ako. Di ba? So ngayon, ang kapalit, since nakikita namin yung sigasig mo na makipagtulungan sa amin, sige. Kapag ka may hearing na lang, pupunta ka doon. Ha? Pero hindi ka na namin ikukulong. Hindi ka na namin pagpatitirahin doon. No? Basta, siguraduhin mo na kada may hearing, kailangan ka, lilipad ka ng the Netherlands. Yun ang nakikita ko ho, mga bossing. Pero syempre, ang sasabihin ni Bato, kung nalaman man niya yan, pinipilit yung mga kapulisan para naman po sumakto o mapunto nila yung kanilang naratibo na kidnapan na naman ho, mga bossing. Pihado ho. Naniniwala ako, sasabihin niya mga yan, kidnap, ganyan.